Oh, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Kaibigan nyo, kaibigan nyo, kaibigan ko. Nandito ang buwag. Pinag-aaralan ng gobyerno ang pagtaas ng sahod. Yeah. Attorney Claire Praso, oy Ma'am Teresa Hack. Oy Ma'am Teresa Hack ha. Doon sa kabila, naggaganyan ka rin ha. Salamat Ma'am Teresa Hack. Thank you. Nakita rin kita sa kabila. At saka kay nagpa-member Pamela Reyes Hizon. Ayo, parang bold star. Ang pogi mo, iba ka talaga. Parang bold star, no? Pamela Reyes Hizon. Sa pelikulang Kainin Mo Ang Kabibi Ko. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Mamamatay na yung computer. Diretso na natin to. USEC, the Trade Union Congress of the Philippines, is appealing to the President to push for the urgent passage of the legislated wage hike, 200 pesos, citing the dire living conditions of workers. Is this something that the President has already considered and is discussing with his cabinet? Actually, ang direktiba lamang po ng ating Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa Labor Code. At ayan ayan po pinag-uusapan po ang pagtaas ng sahod. Pero marami kasi konsiderasyon yan eh. Magiging totoo tayo madami pong konsiderasyon yan. There are many things to consider before you gonna increase the nationwide labor system in the country. Because there's so many things to consider. The stability of the company. Okay? The stability of the economy. And of course, the financial stability regarding the business that they've been through. Christina Catherine Garcia. Maraming salamat po, Christina Catherine Garcia. Ayos, parang mga naman yan, pang drama, no? Christina Catherine Garcia. Pang drama, yung isa pang bold star, ito parang pang Kim Chu with the special appearance of Christina Catherine Garcia sa pelikulang Tampalin Ko Ang Bebe Mo. Ang pogi mo, iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Mamamatay na yung computer. nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. At sa kasulukuyan po, nagkaroon na po ng pag-review sa 16 na rehiyon at may mga rehiyon na rin po na nagtaas na mga sweldo. Ibibigay ko na lamang po sa inyo ang mga detalye kapag ka po nasa akin na po ang kopya. So yun po yung pinaka-good news po natin sa ibang mga kababayan po natin. At sa ganito po kasing pagtataas ng sweldo po, kinakailangan din po natin kasi madinig lahat ang employers, employees, para po mabigay po natin ang mga mas maganda at reasonabling sweldo po para sa kababayan natin. So wage boards pa rin po. As to the legislated hike, the President is not keen on pushing for that? Yan po ay ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. So yung forthcoming na i-certify as urgent ng Pangulo ito, hindi pa po natin nakikita? Wala pa po as of the moment po, ha? Wala po sa akin. Yung mga media dyan, tanongin nyo yung political dynasty, ha? Tanongin nyo na yung political dynasty, kailangan natin yan. Nakakabwisit na buhay na to. Sila-sila na lang eh. Tanongin na natin yung political dynasty para mag-iba na yung ayoko na magsalita. Pang na ibibigay kung anumang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating
WPP. So Yusek, given the directive of the President to review the wages from the wage boards, so it means that the President prefers the wage boards as a mechanism for the adjustments rather than Congress. Tama po ba yun? Kasi po, ang saklaw po ng ating Pangulo ay of course yung nasa ehekutibo. Mas madali po kasi magbigay agad ng direktiba para po sa taong bayan kung ano po yung makakaginhawa sa ating mga kababayan. Tama. Totoo naman yun. Walang magagawa ang Pangulo kung hindi nila isa sa batas yan. Yan naman po ang talagang totohanan dyan. Ang Pangulo, Pangulo is Pangulo. Mambabatas is mambabatas. Pag pinasukan niya ng Pangulo, malaking issue yan. So, ang tayong gagawin na lang natin dyan ay hintayin natin ang mga mambabatas na maipasa uli yan. Ayan lang yan eh. Sa Kongreso po, ito po ay, sa Congress po natin ilalaan ang trabaho po na ito. But in Yes. terms of preference, what the President prefers, Kung ano po ang makakabuti sa taong bayan. wage board. Kasi mas madali po kasi silang mapakiusapan, mabigyan ng direktiba. Kasi po mas pag ganun po, mas madali po natin maibibigay ang benepisyo sa ating mga kababayan. Yan po ayan nga po, pinag-aaralan ng gobyerno. At sakali lang naman talaga magdilang anghel ang lahat at magka-aprobahan po ng aumento sa sahod. Kasi sobrang hirap po ng buhay ngayon. Kailangan talaga magkaroon tayo ng aumento sa sahod. Minsan, yung sahod di tumataas, yung bilihin, yung bills tumataas eh. Masakit sa bangs. Diba? Masakit sa bangs. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Okay, dito na tayo. Dito na po tayo. 84% na po. Mamaya papakita ko po sa inyo. 84% po ng ating mga estudyante ngayon ay sukang-suka na at dering-diri na sa pagmumukha ni Sara Duterte. Okay? Yan po ay ayon po sa survey at bakit po ba dering-diri na? Dahil ito po yung mga violation na kinumit po ni Sara. Sara betrayed the public trust. Ito po ay ayon sa Philippine Star, article ng Philippine Star. Dito na po natin lalagay sa the charges against Sara. Ito po yung mga chinarge kay Sara. She contracted an assassin to kill President Marcos, Araneta Lisa Marcos, Ferdinand Romualdez. She disclosed herself on a nationwide TV broadcast live. Yan po. Ibig po sabihin yan, mulat na mulat po ang taong bayan. Gising na gising ang taong bayan. Na alam ng taong bayan kung bakit kailangan na ma-impeach si Sara Duterte na impaktita tililing. Okay? Ayan po ang number 1. Pinagbantaan niya yung Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, Mga matatanda, nawawala ang problema. Mga amoy Vicks at amoy sampagita. Uy! Anong amoy Vicks, amoy sampagita? Bastos ka sa mga matatanda. Yan po. Number 2, she misused and malversed hundreds of millions of confidential funds under OBP and Department of Education. Alam na rin po ng mga estudyante na hindi lang isa, not once. Anong sabi ni Ma'am Susan Roses? Not once, but twice the presidency. GMA. Mga loyalistang sobrang uyanin na. Lahat sila sobrang minamahal ka. Niyolo ang kagwapuhan. Sa pagkomento di ka mapantayan. Ayan po. 2 beses
na departamento OBP kung saan halos pinatay niya si Gina Acosta, si Zulaika, na mga bataang Davao ni Sara, at sa DepEd po, karereact lang natin kahapon na kung saan panis at expired na mga pagkain pinalamon sa ating mga mahal na estudyante. Hayop! Diba? Number 2. Asa yung number 2? Ay, 3. Bribery. Ito po bribery. Ano yung bribery? Panunuwol. Sug ako Bribery. Bribery. In Tagalog, sinuhulan niya po ng 50K, 25K, 50K, 25K, 50K, 25K. Para sa procurement. Diba? Yung procurement po, para maaprubahan, gaya nga po ng mga napanis na yun, diba? Binigay nila sa procurement para ma-process yung mga pagkain, kinuha nila yung kaalyado nilang bidder, bumili ng marami, hanggang sa nakawin nila, kahit na marami, hindi nila alam mapapanis. Tanga-tanga-tanga. Lolo at lola pati mamamayan, ikaw parati ang laging inaabangan. Niyolo ang kagwapuhan sa Number 4. Unexplained wealth. Ang daming bahay, tig-iisang bahay, 2 swimming pool. Ang sweldo lang niya po, 2 million per year ang sweldo. Pero yung mga pera, ari-arian niya, grabe, nakakalula. Diba? Almost 50,000 hectare sa Davao. May bundok yung tatay niya. Kada isang bahay ni Sara, yung 10 bahay niya, tigda 2 swimming pool. May mga kondo. Matindi. During 2007 to 2017, Sara real assets increased from 10 million to 30.54 million. Personal assets from 5 million to 20 million, up to 276%, almost quadruple. Dinaig pa si Michael Jordan na triple-double. komento di ka mapantayan. Lolo at lola pati mamamayan, ikaw parati ang laging inaabangan. Net worth from 13 million to 44 million, up to 223%. More than triple. Lupet. Umulan, bumagyo, at anong araw lumindol tsunami. Kahit mabalisaw-saw, pangalan mo laging ang Conspiracy to commit murder. As Davao Mayor, she personally gave the green light for DDS killing spree or Operation Tukhang. Tandaan po natin, ang word na tukhang ay nanggaling kay Sara Duterte. maangat. Niyolo kapag iyan sinalo mo lahat. Mga matatanda, nawawala ang problema. Mga amoy Vicks at amoy sampagita. Mga Tandaan po natin yan na ang word na tukhang po ay nanggaling kay Sara, no, kung saan inutusan niya po si Bato, si Las Cañas para isagawa ang tukhang. Pagsabi pa nga ni Digong, nung si Sara ang mayor, ang tanong ni Sara sa mga killer niyang DDS, bakit buhay pa yan? loyalistang sobrang ulyanin na. Lahat sila sobrang minamahal ka. Niyolo ang kagwapuhan. Sa pagkomento di ka mapantayan. Number 6, political destabilization, sedition, and insurrection
She committed acts tending to destabilize the government, challenge the authority of the president, promote blatant disregard for orderly governance, and incite sedition and utter disrespect for public authority. Lolo at lola pati mamamayan, ikaw parati ang laging inaabangan. Di ba po? Openly sinasabi niya. Di ba? Mga militar, sumuporta na kayo. Mga militar, nasaan kayo? Gusto niyang mag-akla sa gobyerno para mamuno ang impaktitang abnormal. Niyolo ang kagwapuhan, sa pagkomento di ka mapantayan. Lolo at lola pati mamamayan, ikaw parati ang laging inaabangan. Di ba? Yan po ang mga violation ng betrayal of public trust. Dumako naman tayo. Ito na po. 1,322 OBP fund recipients have no birth records. Saan ka po makakita ng ganyan? Wala pong birth records, wala pong tracing, namigay sila ng milyong-milyong pera. Basta lang daw ilalagay sa confidential name. Mother, father. Mga dedes na sobrang pangit. Manila, Philippines, nearly 2/3 of people listed by Vice President Sara Duterte as recipients of her 500 million confidential fund in the OBP have no birth certificates, indicating all of them are fictitious like Mary Grace Piatos. Ayan po ang pinakasikat na Mary Grace Piatos. Pinapaalala ko lang po sa inyo kasi baka nakakalimot po tayo bakit tayo nasa impeachment. Bakit kailangan natin isagawa ang impeachment immediately? Dahil hanggang ngayon po nagnanakaw yan. Paano nagnanakaw, Nyolo? Hindi nga nagtatrabaho, nandun sa tatay niya. Sige lang, maglupasay sa galit. Kain pa ng boy, bawang pulubi, tubig ng ayar ko nakasahod parati mga dedes. Wala rin death record. It means no PSA record. Kapag ikaw po wala kang PSA record, alien ka. Kung di ka alien, utot. Na sobrang pangit, sige lang, maglupasay sa galit. Kain pa ng boy, bawang pulubi, tubig. Diba? Pag hindi ka alien, utot ka, hayop ka. Yun po ang ginawa ni Sara Mary Grace Piatos. Meron pa tayong, ano ba yun? Meron pa tayong ngayong Mr. Amoy-Amoy, Mr. Eto pa pala, Mr. Amoy-Amoy. Meron pa tayong, may bago eh. Ito yung bago. Team Grocery. Kita nyo naman po, meron tayong Amoy-Amoy. Team Grocery. Pampano. Harina. Kasim. Bacon. Patating. Joins Budulgang. Fake names. Link to impeach BP Sara. 500 million confidential funds. Kita nyo naman po. Antibay ng mukha, oh. May bagong ngayon tayo, Team Grocery. Pampano, harina, kasim, bacon, patating. Kinumpleto na po ang ating kusina. Nang ayar ko nakasahod parati. Mga matatanda nawawalang problema. Mga amoy fix at amoy sampagita. Grabe, ngayon lang tayo ng problema ng ganito, ha. Meron pa tayo Xiaomi 8. Cellphone. Ngayon lang tayo ng problema ng ganito sa hayop na vice presidenteng ganito. Amoy suka, Mr. Amoy, yung mga toyo ng China. No, talaga. May chichirya. Mga loyalistang sobrang ulyanin na. Lahat sila sobrang minamahal. Grabe na po, no? Grabe tong ginagawa sa atin ni Sara. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas.
mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero